harvester. Ito ay may 4 na gamit. Nagapas, mga segregation ng paggamit ng RCH ay napapadali at napapabilis nito ang proseso ng pagkain ng palay mula sa paggagapas hanggang sa pagsasaka. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magiting sa mandulugin, ikapasisigil sa nagkakatulong sa simoy at sa langit pagbabaw. Aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Erling Sangka. Amador Hugh de la Cruz. Mga binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang na Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture. Department of Agriculture, ang ating Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating kongresista, Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok. Ang Mayor ng Candaba, Mayor Rene Estacio Paglangkin, na nagpapakita ng picture. Matagal na pala kami magkakilala. Pero hindi na tayo nakikilala sa picture na yun. Tumanda na tayo pareho. Magaling po kami sa Vietnam. At ang Vietnam, napakalaki po ng ani. Doon tayo bumibili pag nag-import tayo. Pag napipilitan tayo mag-import, karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya nung pumunta kami ron, nauna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, inikot niya yung kanilang mga sakahan at para makita naman kung paano nila ginagawa na ganun kalaki ang kanilang inaani. Kaya nung papunta kami rito, napapag-usapan namin kung paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Candaba, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin, kayo mga magsasaka, naunawaan na nyo ito na mabuti, na talaga naman, basta't bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan, ang patubig, ang talagang pampaganda para lahat ng lugar na 3 croppings na. Hindi lamang doon sa yung mga rain-fed ngayon, 2 croppings lang. Dito mabuti may 3 croppings na kayo. At ang sikreto talaga dyan, ang susi talaga dyan ay yung patubig. Kaya tinitignan po namin yung mga sistema na ginagawa. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba. At hindi naman tinitignan namin makakatulong kagad ito dahil ang ini-import natin siguro mga 3.5 million tons sa bawat taon. Kung mabuo namin itong aming pinaplano ay lalaki ang ani natin dahil yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang madadagdagan sa irrigable land at makakapag third cropping mga 1.2 million tons pag nabuo na natin. Ngunit magsisimulan pa lang natin. Ngunit yan talaga ang sagot sa ating mga nagiging problema. Hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa mga El Nino, kung hindi pati na sa
pag-transport ng ating mga ani. At napag-usapan din namin pati mga puerto para hindi na malayo ang pinupuntahan, hindi na malayo para makapag-transport ng inyong sinaka. Kaya't yan po ang aming mga pinaplano upang pagandahin pa ang sitwasyon natin sa sektor ng agrikultura. Patuloy natin palakasin at pag-ibayuhin ang mga tulong para sa mga apektadong lugar at mamamayan. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. Kayo mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo yung tinatawag na climate change. Kaya kailangan natin, pag-aralan natin na mabuti, kung mayroong mga ibang variety na pinag-aaralan na baka maaring gamitin kapag masyadong malakas ang pagka nabagyo, kapag masyadong malakas ang ulan, kapag naman walang ulan, maasa tayo sa ating irrigation. Patuloy din nating isinusulong ang mga infrastrukturang magpapatatag sa ating mga sakahan sa panahon ng kalamidad. Kasabay din dito ang pagbibigay sa mga mangingisda at magsasaka ang mga paalaala at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa mga pananim. Ngayong taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project, na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig ng 20 hektarya. Sa ganun, siguro mag-aano tayo ng maglalagay tayo, libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay at iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan kukunin at lahat ng tinatawag na supply chain, kung saan ang dinadaanan, pag inaanin ninyo, sasakay nyo, pati yung processing. Nakita naman natin dito, ang ganda-ganda ng rice rice field ninyo. Pero wala kayong processing. Kaya Bulacan pa yata pinapadala, no? Kaya yun ang dapat natin iunahin din, ang mechanization para dito na kayo mag-processing. Ang pinagbibili ninyo bigas na, hindi na palay. At nasa sa inyo yung kaunting kita ay may iwan dito sa Candaba, may iwan dito sa Pampanga, hindi na mapupunta sa ibang lugar. Kaya ganyan ang aming ginagawa dahil small scale. Marami naman tayong mga halimbawa na nakita sa iba't ibang bansa na maaari natin gayahin na bagay naman sa Pilipinas. Ito yung mga bagay-bagay na yan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mabuhay kayo mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.